Nagsimula ang istorya sa loob ng isang eroplano kung saan ang mga flight attendants na nagngangalang Jenny at Paula ay naghahanda na para sa kanilang flight. Ang piloto naman na si Captain Flores at kanyang co-pilot na si Wilsey ay saglit na nakipagkwentuha sa kanila at napansin nila na konti lang ang mga pasahero dahil sa may bagyong paparating. Ilang saglit pa ay nagsidatingan na ang mga pasahero. Atin silang kilalanin. Si George ay isang binatilyo na madalas bumiyaheng mag-isa. Kasama naman ni Bev ang kanyang asawang si Kingston na isang paralisado. Si Shyla naman ay isang army medic pero ninenervyos tuwing sasakay ng eroplano. Si Luis naman ay relax lang at masayang pinapakain ang kanyang alagang pusa. Si Neil at ang kanyang buntis na asawa na si Susan ay parehong maselan kaya sila ay abala sa pagdisinfect ng kanilang upuan. Ang magkasintahang Vorst at Nika naman ay excited sa kanilang getaway kahit hindi sila masyadong marunong mag-English. Huling pumasok ang pasaherong nagngangalang Henry at bitbit niya ang isang cage na may lamang mga dagang Costa. Nagmagandang loob naman ang pinakamalaki sa mga pasahero na si Ralph na ilagay ang cage na dala ni Henry sa overhead cabin, ngunit habang pinipilit niyang ipasok ang cage ay aksidenteng nakagat siya ng isa sa mga daga. Hindi magkasya ang cage sa overhead cabin kaya sinabihan si Henry ng flight attendant na ilagay na lang sa cargo hall ang cage. Pumayag naman si Henry kahit ito ay labag sa loob niya. Makalipas ang ilang sandali ay nagumpisa nang mag-take off ang eroplano. Napansin ni Jenny na nagtetelepono si Neil kaya pinigilan niya ito. Pero matigas ang ulo ni Neil at hindi niya sinunod si Jenny kahit paulit-ulit siyang nagbabawal. Bigla namang sumabot sa usapan si Henry dahilan upang magalit si Neil at dito na nagkainitan at muntik magpang-abot ang dalawa, hinawat naman sila ni Jenny at sinamahan niya si Henry pabalik sa kanyang upuan. Sinabihan niya si Henry na kapag nagpatuloy pa sila sa paggawa ng gulo ay maaari silang ipaaresto. Nagmayabang naman si Henry at sinabing mataas ang kanyang pinag-aralan at ang mga basura sa lipunan ang dapat na pinaaresto. Lumipat ang eksena kay Ralph na tahimik na nakaupo at pinagmamasdan ang kagat sa kanyang daliri. Maya-maya ay napansin ni Jenny na plakda si Ralph kaya nilapitan niya ito. Tinanong niya si Ralph kung ayos lang ba ito ngunit bigla itong sumuka at mistulang nahibibang. Narinig ni Paula ang pangyayari kaya lumapit na rin ito at tumulong kay Jenny. Samantala, wala namang nakapansin kay Muning na nakapuslit sa kanyang amo at nilalantakan na ang suka sa sahig. Nang medyo kumalma na si Ralph ay iniwan muna ni Jenny si Paula upang magbanyo at linisan ang suka sa kanyang damit. Pero hindi nagtagal ay nagwala uli si Ralph at itinulak si Paula. Tumakbo si Ralph patungo sa cockpit at pilit na pinabubuksan sa mga piloto ang pintuan. Dahil sa kaguluhan ay nagdesisyon ang mga piloto na sundin ang protocol at mag-emergency landing. Sinubukan namang pigilan ni Henry si Ralph ngunit madali lang siyang napatalsik nito. Sumubok din si George at iba pang pasahero ngunit hindi kaya ng isang tao si Ralph kaya sila ay nagtulong-tulong upang mapigilan si Ralph. Kalaunan ay nagtagumpay din silang maitali si Ralph. Nang kumalma na ang sitwasyon ay isa-isa namang kinamusta ng mga flight attendants ang mga pasahero at lahat naman ay maayos ang lagay. Samantala, inanunsyo ng piloto na malapit na silang maglanding kaya muling nag-ground sina Jenny at Paula para siguraduhing naka-seatbelt ang lahat. Natagpuan nilang nakadapa at walang malay si Ralph kaya pinagtulungan nilang iupo si Ralph. Habang inilalagay ni Paula ang seatbelt ay biglang nagising si Ralph na nanlilisik ang mga mata at biglang kinagat sa ilong si Paula. Muling nagwala si Ralph at nagtulong-tulong muli ang mga pasahero para pigilan siya at sa pagkakataong ito ay ikinulong nila si Ralph sa banyo. Nang makalanding na ang eroplano ay tumulong naman si Sheila na bigyan ng paunang lunas si Paula. Sinubukan niyang ibenda ang buong ulo ni Paula ngunit malala ang sugat ni Paula at mabilis siyang nauubusan ng dugo. Dismayado naman ang mga piloto dahil sinabihan sila ng ground control na maghintay para sa gate kahit na nag-abiso na sila na meron silang emergency. Dahil sa tagal ay nagdesisyon si Captain Forrester na pumili ng ibang gate kahit hindi ito ang naka-assign para sa kanila. Sa kabutihang palad ay binuksan ng baggage handler na nagngangalang Ed ang gate. Nagkumahog naman ang lahat ng mga pasahero na makalabas ng eroplano maliban kina Bev at Kingston na kailangan ng tulong para makalabas.
Dinala ni Ed ang grupo patungo sa dulo ng gate ngunit nakalak ang pinto. Sinubukan niyang tumawag ng tulong sa radyo ngunit walang sumasagot sa kanya. Sa pagkakataong ito ay isa na lang ang naiisip na exit ni Ed at ito ay sa itaas ng gusali kaya umakyat sila ng hagdan kasama ang grupo. Laking gulat ni Ed dahil ang pinto na dapat ay palaging bukas ay nakalak na rin. Binuksan ni Ed ang power box at dito ay nakumpirma niya na sila ay naka-lockdown dahil bukas ang mga security camera. Nag-uumpisa ng magpanik at magsisihan ang grupo nang bigla silang makarinig ng ingay mula sa labas. Sumilip sila sa bintana at nakita nila na sila ay napapalibutan ng ambulansya at mga police cars. Bigla namang may nagtakip ng mga bintana at isang boses ang nagpahayag na ang grupo ay naka-quarantine at kailangan nilang maghintay hanggang sa dumating ang tulong. Desperado na ang mga pasahero at kanya-kanyang tumawag sa kanilang mga kapamilya. Nag-umpisa na rin silang manisi at si Jenny ang pinagtulungan nilang maghanap ng solusyon dahil siya ang representasyon ng airline. Hindi naman alam ni Jenny ang isasagot niya sa mga pasahero. Napansin ito ni Sheila kaya pumagitna siya at sinabi na dapat ay tulungan muna nila si Paula na nauubusan na ng dugo. Sinabi niya sa grupo na meron siyang medical supplies sa kanyang bagahe para matulungan si Paula. Nag-umpisa ng kumilos ang grupo at dinala ni Jenny si Ed at ibang pasahero para hanapin ang bagahe ni Sheila. Bigla namang nawala ng kuryente at nagdilim ang paligid. Ginabayan ni Ed ang grupo gamit ang kanyang flashlight at nang marating nila ang eroplano ay nadiskubre nila na wala na ang mga piloto. Binuksan ni Jenny ang pinto ng CR at nangilabot siya nang makitang nagkalat ang dugo. Hinanap naman ni Preston ang kanyang laptop at habang naghahalungkat ay nakita niya si Kingston pero wala na sa tabi nito si Bev. Pilit namang ginalaw ni Kingston ang kanyang ulo at pinaling ang tingin sa sahig kung saan makikita ang isang pares ng plastik na pinantali kay Ralph. Samantala, binutas naman ni Ed ang sahig ng eroplano upang makalusot ang grupo papunta sa lagayan ng mga bagahe. Inabot ni Jenny ang medical kit ni Sheila habang si Neil naman ay kumuha ng baril mula sa kanyang maleta. Habang umaakyat si Jenny mula sa butas ay napansin niya ang laptop ni Preston na puno ng dugo at sa dulo ng koridor ay nakita niya si Wilsey na umuungol at puno ng dugo ang katawan. Lumitaw sa likod ni Jenny si Forrester na nag-transform na din at inatake siya. Agad na tumulong ang mga kalalakihan ngunit walang nagawa ang mga suntok nila sa lakas ni Forrester kaya binunot ni Neil ang kanyang baril at pinaputukan si Forrester hanggang sa ito ay matumba. Tumakbo ang grupo palabas ng eroplano at sa dulo ng gate corridor ay natagpuan nila si Kingston na nakasakay sa wheelchair. Si Preston naman ay nakabulagta at may kagat sa leeg. Bigla namang lumitaw si Bev mula sa pinto at umiiyak na humihingi ng tulong, ngunit bigla siyang nag-transform at nagsimulang umatake. Buti na lang ay nakatakbo si Jenny at dali-daling isinara ng mga kalalakihan ang pinto. Binalikan ng grupo ang iba pang pasahero at ginawa naman ni Sheila ang lahat ng kanyang magagawa para tulungan si Paula. Si Neil naman ay sinalubong ni Susan at nilinis ang dugo sa mukha nito sabay halik. Hinaranggan naman ni Ed at Henry ang pinto upang hindi makapasok ang nag-transform na si Bev. Napansin ni Jenny na may mga patak ng dugo sa sahig at nag-alala siya kung saan ito galing. Nagsalita naman si Jenny sa grupo at sinabing hindi lang sila ang naka-quarantine dahil napanood niya sa TV na meron pang isang building na naka-lockdown. Nagpahayag naman si Sheila at sinabing hindi ito pangkaraniwang sakit. Si Kingston naman ay napatingin sa itaas at nakita mga daga na mapula ang mata, ngunit wala siyang magawa. Nahulog ang daga sa ulo niya at siya ay nakagat bago pa mapatalsik ni George ang daga. Hinuli ng mga kalalakihan ang daga at inilagay ito sa isang balde. Nilinis naman ni Sheila ang sugat ni Kingston. Nagdesisyon ang grupo na ikulong si Paula at Kingston dahil nag-aalala sila na anumang oras ay pwede silang mag-transform. Pagkatapos ay gumamit si Ed ng guwantes para kunin ang daga at napansin niya na may tag sa binti nito. Ibig sabihin ay nakatakas ito sa isang laboratorio. Pinaghinalaan naman ni George na si Henry ang may dala ng daga na galing sa laboratorio, ngunit itinanggi ito ni Henry at sinabing hamster lang ang dala niya. Nagpaliwanag si Henry kay Jenny at isinumpa na hindi mga daga na galing laboratorio ang dala niya, dahil siguradong hindi ito palulusutan ng airport security. Matapos mag-usap ay niyakap nila ang isa't isa, ngunit biglang lumitaw si Ralph sa likuran at dinambahan si Jenny. Sinubukang pigilan ni Henry si Ralph ngunit masyadong malakas si Ralph.
Narinig ng iba ang hiyawan kaya sila ay nagmamadaling tumulong at gamit ang hose ay pinagtulungan nilang sakalin si Ralph. Bigla namang may nagradyo kay Ed na dumating na ang CDC kaya nagtipon ang grupo sa tapat ng pintuan. Pagbukas ng pinto ay pumasok ang 4 na officers at imbis na pahintulutang lumabas ang grupo ay tinutukan sila ng baril at dinasarmahan si Neil. Pagkatapos ay tinurukan nila sina Paula at Kingston. Humingi ng paliwanag ang grupo, ngunit ang tanging sagot ng mga officers ay, "It's protocol." Pagkatapos ay hiniling ng mga officers na ma-injeksyonan ang buong grupo, ngunit walang nag-volunteer maliban kay Louis. Pero bago pa man siya ma-injeksyonan ay bigla siyang kinagat ni Moon-ing sabay takbo. Pinaputukan ng mga officers ang pusa pero nakaalpas ito. Bigla namang nag-transform si Kingston at kinagat ang namaril na officer. Pinaputukan naman ng ibang officer si Kingston sabay hatak sa kapwa nila officer na nakagat. Sinubukang lumabas ng mga officers ngunit nakalock ang pinto kaya pinagbabaril nila ito hanggang sa tuluyang magbukas at pagkatapos ay matagumpay silang nakalabas. Sinamantala naman ni Vorst ang pagkakataon at tumakbo rin siya palabas kasunod ng mga officers. Pero hindi pa sila nakakalayo ay pinagbabaril din sila ng mga nakabantay na pulis sa labas. Nahatik naman ng grupo ang isa sa mga officers na sugatan at dali-dali nilang isinara ang pinto. Sa sandaling iyon ay maririnig naman ang dagandong ng mga taong nahawaan na papalapit sa kanila kaya tumakbo ang grupo patungo sa isang container. Napahinto naman si Susan nang makita niya na bumubula ang bibig ni Neil kaya kinaladkad siya ng grupo papasok sa silid. Ipinaliwanag ng grupo na nahawaan na rin si Neil kaya iniwan nila ito sa labas. Nagpahayag din si Sheila na hindi lunas ang ituturok sa kanila dahil magkakaiba ang kulay ng mga gamot. Ang duda niya ay wala pa talagang lunas at sa kanila susubukan ang mga gamot. Tinutukan naman ni Henry ang sugatang officer at pilit na pinaamin sa totoong sitwasyon. Inamin ng officer na hindi talaga sila pinadala ng CDC, bagkus ay mga ahente sila ng Biochemical Anti-Terrorism. Ang isa sa mga unit nila ay nagpunta rin sa isang gusali sa LA, para sa parehong misyon, ngunit walang nakalabas ni isa sa kanilang mga pinadala. Isiniwalat din niya na natuklasan ng unit sa nasabing gusali ang isang bioterrorism na laboratorio, na pinapatakbo ng isang kulto, at napatunayan na ang mga daga ang nagdadala ng sakit. Sinubukan nilang gumawa ng gamot mula sa nakuha nilang mga sample, ngunit hindi ito gumana, kaya inamin ng officer na sila na ang grupong sunod na pag-aaralan. Matapos magsiwalat ay inagaw ng officer ang baril kay Henry at nagbaril sa kanyang sarili. Nashock ang buong grupo sa kanilang nalaman, pero si Ed ay nakaisip ng paraan para makalabas. Naalala niya na madalas binabaha ang terminal dahil sa lumang tunnel at naisip niya na kung mahahanap nila ito ay pwede nila itong gamiting daan palabas. Bigla namang lumitaw sa siwang si Wilsey at hinatak si Ed. Nagmadali si Henry na paputukan si Wilsey ngunit wala palang bala ang baril niya. Nataranta ang grupo at di alam ang gagawin. Sinigawan ni Ed si George na pindutin ang button. Pagkapindot ni George sa button ay umangat ang container na kanilang tinutungtungan at nagresulta sa pagkakaipit ni Wilsey. Pagkatapos ay umalis ang grupo sa container at ginabayan sila ni Ed sa lugar, habang napansin naman ni Jenny na nawawala si Henry. Habang naglalakad ay may biglang humaltek kay Nika na nasa likuran kaya daling umakyat ang grupo sa isang hagdan upang makatakas. Si Henry naman ay palihim na kumuha ng baril sa isang bag. Nakasalubong naman ng grupo sa hagdan si Paula, na nag-transform na din, kaya kahit labag sa kalooban ni Jenny ay pinalo niya ang kanyang kaibigan ng wrench dahilan para mahulog ito sa platform. Pagkatapos ay narating ng grupo ang isang opisina kung saan nahanap nila ang blueprint ng terminal na nagpapakita ng daan patungo sa drainage tunnel. Samantala, ibinunyag ni George sa grupo na ninakaw niya ang backpack ni Henry, at sa loob nito natuklasan niya ang ilang dokumento patungkol sa isang eksperimento sa lab at isang misteryosong box. Sa sandaling iyon ay natagpuan sila nina Susan at Neil, na sinubukang umatake, ngunit bumalik si Henry at pinagbabaril silang dalawa. Napansin naman ni Ed na may kagat sa likod si Henry, at ginamit ni George ang pagkakataon para buksan ang misteryosong box na naglalaman ng bugkos ng mga gamot at hirenggilya. Sa wakas ay umamin na si Henry na dinala niya ang mga daga at bahagi siya ng kultong binanggit ng officer. Ang kanilang layunin ay linisin ang planeta mula sa mga tao na patuloy na lumalaking marahas at mapanira. Nagbanta si Henry na babarilan si Jenny kung hindi ibibigay ni George ang antidote.
Pumalag naman si Ed ngunit nabaril siya ni Henry. Natakot ang grupo kaya hinayaan nila na kunin ni Henry ang antidote na hinaluan naman niya ng dugo mula sa kanyang sugat, at itinurok sa kanyang mata. Inihayag ni Henry na maraming koneksyon ang kanilang organisasyon kaya nakalusot ang dala niyang mga daga. Ngayon ay handa nang umalis si Henry at gusto niyang dalhin si George bilang bihag. Sinubukan siyang pigilan ni Jenny ngunit siya ay pinalo ng baril ni Henry at mabilis na napabagsak. Tumakas si Henry dala ang blueprint at bihag na si George. Sinubukang sumunod ni Sheila at Jenny, ngunit hilong-hilo pa si Jenny, kaya naunang umakyat si Sheila. Makalipas ang ilang minuto ay nakaakyat si Jenny ngunit nakasalubong niya ang infected na si Preston. Isang habulan ang naganap at muntik na siyang mahawakan ni Preston kaya sinipa niya ito. Pagkatapos ay dinala niya si Preston sa isang makina, pero isa itong patibong, para maipit niya ang ulo ni Preston. Nagpatuloy si Jenny sa paghahanap kay George at nasaksihan niya ang pagtre-transform ni Nika. Pagpunta niya sa isang silid ay nakabunggong niya si Sheila na may dalang thermo goggles, na nahulog ng mga officers. Isinuot niya ito kay Jenny at ipinakita na siya ay nakagat na rin. Sinabihan niya si Jenny na hanapin si George at siya ay pumunta sa main room palayo kay Jenny. Dito ay sumigaw siya para makuha ang atensyon ng mga natitirang nahawa ang tao, na agad sumugod sa kanya para patayin siya. Si Jenny naman ay nakahanap ng butas sa pader, na binuksan ni Henry para sundan ang lagusan, at nang siya ay papasok na, ay bigla siyang pinigilan ng nag-transform na si Louis. Gamit ang wrench ay pinalo niya si Louis, hanggang sa ito ay bumagsak. Naglakad si Jenny sa looban habang suot ang thermo goggles, at natakot siya nang makita ang mga daga, pero hindi ito ang mga daga galing sa lab. Sinundan ni Jenny ang mga patak ng dugo at nakita ni Jenny ang blueprint at shirt ni Henry, sa tabi ng isang hagdan patungo sa tunnel. Tumingin siya sa ibaba at nakita si George na nagpaliwanag na hindi gumana ang antidote at nag-transform na rin si Henry. Naramdaman ni Jenny na may pumatak na dugo sa kanyang goggles at nang siya ay tumingin sa taas, ay nakita niya si Henry na nag-transform na rin. Inatake siya ni Henry at nahulog ang suot niyang goggles habang sila ay nagpapambunok. Isinuot naman ni George ang goggles at dinampot ang baril, sabay pinaputukan si Henry. Nang bumagsak si Henry, ay nakakawala si Jenny at muli niyang sinuot ang goggles at pinagpapalo ng wrench si Henry sa ulo, upang tapusin ito. Sa sandaling iyon ay biglang may nahulog na apoy mula sa itaas. Nag-umpisa na palang sunugin ng awtoridad ang buong terminal. Tumakbo sina Jenny at George patungong exit, ngunit sa kasamaang palad ay nakalak ito. Buti na lang ay nahanap ni Jenny ang lagusan, at sinipa niya ito para magbukas. Natatakot naman si George na pumasok sa lagusan, kaya ipinasuot ni Jenny kay George ang goggles at pinaunan niya ito. Habang nakakarinig ng pagsabog ay kumilos ng mabilis ang dalawa, hanggang sa kanilang makakaya, pero nagsimulang mapagod si Jenny at napagtanto niya na siya ay nahawaan. Lumingon si George at napansin niya na nagsusuka si Jenny. Sinabihan siya ni Jenny na magpatuloy, ngunit ayaw niyang iwan si Jenny. Pumayag naman si Jenny na magpatuloy na sundan siya, para lang sa kapakanan ni George. Sa kalaunan ay nahanap nila ang lagusan na nahaharangan ng mga rehas. Nagawa ni George na makalusot sa pagitan ng rehas, at nang siya ay lumingon ay nakita niya si Jenny na nag-transform na din, at muntik na siyang atakehin. Buti na lang ay hindi kasya si Jenny sa rehas, at tuluyang nakalabas George sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang jacket. Samantala, buhay din si Moon-ing na nakalabas, at nagtungo sa lungsod.